Magandang magbati po sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa panalangin at maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po ako muli ng isa pang pagkakataon makapaglingkod sa pamamagitan po ng pangangalan ng salita ng Diyos. So, masaya po ako makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong gawain na nagagalak po ang aking espiritu. At sana po ay makapag-contribute ako ng isang aralin na makakapag-improve o magbibigay sa atin na gabay sa ating pamumuhay na sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. No. So 1 month ago na nagbigay po ako ng pangako na ipagpapatuloy natin yung ating pinag-aaralan sa Romans chapter 7. Kung maaalala niyo. So I made a promise 1 month ago I will study or so today we are going to continue the discussion about Romans chapter 7. Yun po ay may pamagat na ito po yung may pamagat na knowledge of sin is through the law. Yan po yung previous lesson na pamagat po nung nakaraan nating pag-aaral. So before we proceed to the following verses, yan po ay natapos natin up to verse 13. At the things that we have learned from this topic, number 1, ayan po, number 1, they were died to the law in order to join Jesus Christ so they can serve in newness of spirit. So sila pong mga nakakaalam ng kautusan, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo'y patay na sa kautusan. No, nang sa gayo'y makapamuhay na kayo ng panibago sa panibagong espiritu kay Kristo. Yan po yung ating diniscuss po dyan. Number 2, the law is not sinful, but it brings knowledge of sin. Hindi po yung kautusan ang siyang dahilan o yung may kinalaman kung bakit nagkakasala ang tao. Kundi ang kautusan nagbibigay kaalaman sa kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo, kundi dahil sa kautusan hindi ko nakilala ang pananaking. Sabi niya. Number 3, the sin brings forth fruit unto death. Yan po yung pinasa natin sa Romans chapter 3, if I'm not mistaken, na the wages of sin is death. Ang kabayaran niya ng kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan nga natin, pinatunayan na ito yung naghahatid sa atin sa kamatayan. Ibig sabihin po ng kamatayan yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Yung kamatayan. Number 4, the law is holy, righteous, and good. So, kaya hindi maaaring ito yung may kinalaman kung bakit tayo nagkakasala. The law is not sinful, but the law is holy, righteous, and good. So, having said that, let's continue reading in Romans chapter 7, verse 14. Dito po tayo magsisimula dahil natapos natin yung hanggang verse 13. Ang sabi po ay ganito, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Sapagkat nalalaman natin na ang kautos ay sa espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So, bukod dun sa sinasabing the law is righteous, the law is good, the law is holy, the law is also spiritual. Sa espiritu po ang kautusan. So, ang kautusan, ibig sabihin, is not just a set of principle or rules na kailangan nating sundin, just to comply, na gagawin ko to kasi yan ang sinabi ng kautusan. So, hindi lang po ganun kasi ng kautusan. But, the law is spiritual. Nagre-reflect po ito sa ating pamumuhay. Di ba po kung paano, kung tayo ay sumusunod sa kautusan, ito'y maghahatid sa buhay. Kung ito'y ating sinasalangsang, pwede natin ikapahamak. Kaya po tinawag na spiritual po ang kautusan. Kung matatandaan nga po natin, ano ang naging purpose ng kautusan sa ating previous lesson. Diba? Number 1, the law brings knowledge of sin. Siya ang nagbibigay kaalaman o nagpapakilala sa kasalanan. Hindi natin malalaman ang kasalanan natin kung hindi binabanggit ko sinasabi ng kautusan. Number 2, the law demonstrates how insidious sin is.
which brings man into death. No? Kung hindi tayo sa kautusan, hindi natin malalaman na yung ating ginagawang mga kasalanan, ito pala yung maghahatid sa atin sa kamatayan. And the law brings wrath. No? May parusa rin naman ng kautusan sa kung ating itong nilalabag. Kaya po spiritual, nagre-reflect ito sa ating buhay. Yan. So kung mapapansin niyo po, ginamit na yung mga terminology na spiritual and carnal ni Apostol Pablo. Di ba, sabi niya, ang kautosan ay sa espiritu, the law is spiritual, but I am carnal. No? Ginamit niya na po yung dalawang terminology na ito. And sa ating pagpapatuloy sa ating discussion, yan pong spiritual and carnal, yan po ay saluhat sa isa't isa. Makikita po natin kung paano ito naglalaban sa loob ng isang tao. No? Kasi ang tao po, isang spiritual and laman. No? Yan po ang bumubuo sa isang tao. Ang tao po ay spiritual at isang laman. Kaya po makikita natin kung paano ito nagkakaroon ng struggle, nagkakaroon ng pagtatalo sa isa't isa sa loob ng isang tao. No? So tuloy po natin. Sa verse 15 to 16, ganito po ang ating mababasa. For that which I do, I know not. For what I would, that I do practice. But what I hate, that I do. But if what I would not, that I do, I consent unto the law, that it is good. Sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So, sabi niya, kung ano yung hindi ko ibig, yun ba ang ginagawa ko? Kung ano naman yung kinapuputan ko, siya kung ginagawa. No? Ano kayang ibig niya sabihin? No? May ipapakita po ako sa inyong illustration para po maipaliwanag itong bagay na ito. So, dito po sa illustration, as you can see, there are two men inside human being. Merong tinatawag na inward man and outward man. Yung inward man po, tumutukoy sa kanyang espiritu. Yun yung kanyang panloob na pagkatao. Doon naman sa outward man, yan yung tinutukoy niyan, yung laman, yung flesh. Yan yung panlabas na pagkatao. So ito pong bagay na ito, na pinapakita ko sa inyo, mababasa po natin yan sa later verse, na sa verses 23 to 25 ng chapter 7 na ating tinatalakay. Pero pinauna ko na pong ipakita sa inyo para maipaliwanag yung verse 15 na kung ano yung ayaw ko, ano yung ginapuputan ko, siya kung ginagawa. No, kasi po, ito pong espiritu na sinasabi niya Apostol Pablo na kanyang panloob na pagkatao, delighted in the law of God. Nagagalak ito sa kautusan ng Diyos. Gusto niyang paglingkuran yung kautusan ng Diyos, yun yung kanyang espiritu. Yun yung gusto ng kanyang espiritu. Datapwat yung kanyang panlabas na pagkatao, yung kanyang laman, ay gustong paglingkuran yung kautusan ng kasalanan. Kaya, kung ano yung kinapuputan ko, kinapuputan ng kanyang espiritu, ay siya kung ginagawa. Kung ano naman ang hindi ko ibig, hindi ibig ng aking espiritu, ay siya kung naman sinusunod o ginagawa. No? Kaya sabi niya dun, hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. So hindi po yung excuse, no, na pag ako ginawa kita ng masama, hindi ko ginagawa ang aking, hindi ko alam ang aking ginagawa. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin niya, hindi alam ng hindi gusto o hindi alam ng kanyang espiritu yung kanyang ginagawa. Labang ito sa kanyang espiritu. Yun yung paglalaban o struggle na nangyayari. No? Kung ano yung hindi ko ibig siya kung ginagawa, yan ang ibig na sabihin. Kaya, sabi niya po doon, no? Sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Yan ang sabi niya. No? So tuloy natin yung pagbabasa. In verse 17 to 18, so now it is no more I that do it, but sin which dwelt in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelt no good thing. For to will is present with me, but to do that which is good is not.